Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos. Ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay ang salitawa. Hindi po sapat yung hindi tayo gaganti sa mga nakagawa ng masama sa atin. Yung mga pwede nating ituring sanang kaaway. Yan po ang turo ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo kahapon, na hindi po tayo gaganti sa kasamaan ng gagawa din ng masama, bagkus gumawa ng mabuti. Ngayon po mas lumalalim po yung ating pagninilay ng pinalalim ng Panginoon yung turo patungkol sa pagmamahal sa ating kapwa-tao. Sabi ni Jesus, "You have heard that it was said, love your neighbor and do not do good to your enemy." And then Jesus said, "I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you." Parang hindi po ito natural na maaari siguro yung hindi tayo maghiganti, pero yung mahalin natin ng ating kaaway, parang hindi ito natural. Pero ano bang nais ng Panginoon? Bakit natin mamahalin ang ating mga kaaway at ipagdarasalan yung mga nagpahirap sa atin? Sabi ni Jesus, ang rason ay so that we can become children of the Father in heaven. Posible nga bang mahalin ang ating mga kaaway? Paano ba natin mamahalin ang ating kaaway? Mga kapatid, unang-una sa lahat, we can love our enemies when we do not judge them rashly. Yung bang hindi tayo uhusga agad-agad sa kanila, na porke nagkamali sila, ay huhusgahan natin sila ng masamang tao at walang karapatang magbago at wala ng karapatan na mapatawad. Kaya nating mahalin yung ating kaaway kapag po bibigyan natin sila yung tinatawag na benefit of the doubt, na maaring bigyan natin sila ng pang-unawa, yung mauna yung awa natin sa kanila kaysa yung paghuhusga. Pangalawa po, kaya natin o pwede nating mahalin ang ating kaaway, magpapatawad tayo. Forgiving other people, those who hurt us, is a deep expression of charity. Only charitable people can forgive. At yung charity na ito ay hindi lamang para sa taong kaaway natin o gumawa ng masama sa atin. Pero yung charity na ito ay para din sa atin upang magkaroon tayo ng peace of mind, para magkaroon tayo ng kapayapaan, at higit sa lahat magkaroon tayo ng maluwag na damdamin na walang nagpapabigat sa atin. Panghuli po, kaya nating mahalin ang ating kaaway kung ipagdarasal po natin sila. Yan po ang nais ng Diyos sa atin, na imbis na isipan natin sila ng masama, imbis na kimkimin natin yung galit sa kanila, so mabuti lang ipanalangin natin sila na magkaroon din ng pagsisisi, pakikipagkaayos, at higit sa lahat, kababaan ng loob na humingi ng kapatawaran. And we believe that prayer is powerful. It can move mountains. At kahit po yung pinakamakasalanan, pinakamatigas ng puso, ay kayang baguhin ng Diyos. Kaya nararapat lamang na ipanalangin natin ang ating mga kaaway. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Litao Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.